Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kamukha mo na si Pluto ha? Oo nga. Ang laki-laki mo na, Phaeton. Noong huli kitang makita, musmus na musmus ka pa. Ay naku, mga binibini, tama na nga. Para kayong proud titas kung magsalita ha. Natatawang sabi ni Phaeton kina Monica, Kisa, Corazon at Snooki na hindi napigilang pansinin ang malaking pagbabago sa binata. Nagkatawanan tuloy sila. Napangiti lang si Odie dahil ganoong-ganoon din ang reaksyon niya kanina nang makita ang binatang-binata na si Phaeton. Nasa early 20s lang ang binata, pero machong-macho na at parang handa nang magpaiyak ng daan-daang babae. Napapiksi siya nang may maramdamang masamang mata na nakatingin sa kanya. Hindi nga siya nagkamali sa naramdaman dahil nakita niya si Taz na masama ang tingin sa kanya habang nasa bar at nakikipag-inuman kina Gardo, Arvin, Oreo at Kirk, nag-iwas na lang siya ng tingin at tinungga ang laman na alak ng baso niya. Hindi naman sinasadya ni Odie na ipakita kay Taz ang eksena kung saan magkayakap sila ni Phaeton. Hindi naman niya alam na naghanda pala ng surprise birthday bash para sa kanya ang mga kaibigan niya. Sina Snooki at Kisa ang pumutol sa nakakailang nakatahimikan kanina. Hinila siya at si Phaeton ng mga ito papunta sa kusina kung saan maraming nakahandang pagkain. Pagkatapos ay kumain sila habang nagkukwentuhan. Napansin ni Odie kanina na nakaakbay lang si Oreo kay Taz na para bang pinipigilan lang ng ni Oreo si Taz na magwala. Hindi kasi nag-abala si Taz na itago ang pagsiselos at panunumbat sa mga mata nito. Mabuti na lang naisipan ni Gardo na iayain sina Taz at ang iba pang lalaki sa grupo na mag-inuman sa bar, tutal naman daw ay kaarawan din ng kakambal niya. Silang mga babae naman, sa sala pumuwesto habang nag-iinuman ng vodka. Siyempre, hindi pinakawala ng mga kaibigang babae ni Odie si Phaeton. Mukhang planado talaga bilang adults time ang gabing iyon dahil iniwan ni Gardo at Snooki ang mga anak sa mommy nila at wala ring nagdala ng anak sa kanyang mga kaibigan. Maliban kina Corazon at Kirk na wala pa naman talagang anak. Corazon, huwag kang uminom. Saway ni Kirk na nasa bar, kaya pasigaw ito kung magsalita kay Corazon, pero mailambing pa rin sa boses. Alam mo, baka ang anak ko ay lumalaki na ngayon sa tiyan mo. Napasinghap ang lahat, samantalang namula naman ng husto ang mukha ni Corazon. Pinuko nito ng masamang tingin si Kirk na inosenteng umisi lang. Hindi ako umiinom. Diyos lang itong iniinom namin ni Kisa. Depensa naman ni Corazon sa sarili, at inangat pa ang hawak na baso ng Diyos para makita ni Kirk. Buntis si Kisa kaya hindi ito umiinom ng alak. Kung hindi rin umiinom si Corazon, malamang ay totoo ang sinabi ni Kirk at hindi biro. Maaari nang nabuntis na ng binata si Corazon. Sa wakas, naniniguro lang. Mahal kita, Corazon, nakangising sabi ni Kirk. Napabuntong hininga naman si Corazon habang iling-iling pero nangingislap naman ang mga mata. Nakakahiya rin talaga minsan ang mga gwapong lalaki. Talaga palang pinikot ka ni Kirk ha, natatawang sabi ni Odie. Umiling-iling si Corazon. Oo nga eh. Ayaw na akong pakawalan. Muli nagkatawanan silang magkakaibigan. Akmang magsasalin uli si Odie ng alak sa baso nang pigilan siya ni Phaeton. Bakit? Nakakarami ka na ng inom eh. Paano mo ako ihahatid mamaya kung lasing ka na? Nakangising biro ni Phaeton. Napangiti si Odie at nakaramdam din ng kaunting lungkot. Naaalala niya kasi si Pluto kay Phaeton. Ganoon din kasi Kapilyo ang namatay na kasintahan. Tingnan mo itong batang ito. Tumangkad lang ng kaunti, naging bad na. Hoy, tigilan mo nga ang pagtrato sa akin na parang bata. Bata ka pa, Phaeton. Kaya nga ate ang dapat mong itawag sa akin. Hindi ko tatawaging ate ang magiging asawa ko. Biglang nagkaroon ng katahimikan dahil sa deklarasyon ni Phaeton at naramdaman ni Odie na sabay-sabay na patingin sa kanya ang mga kaibigan. Nag-init ang mga pisngi ni Odie sa pagkapahiya, saka pinukol ng masamang tingin si Phaeton. Phaeton, hindi ka dapat nagbibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro.
30 ka na ngayon, Odi. Kailangan mo nang mag-asawa at magkaanak. Ako nang bahala sa iyo, gaya ng pangako ko kay kuya, seryosong sabi ni Phaeton. Phaeton! Naiinis ng saway ni Odi. Hoy, bata! Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Taz na nakatayo na at pinapatunog ang mga buto sa mga daliri habang masama ang tingin kay Phaeton. Mukhang walang balak ang mga kasamahan nitong lalaki na pigilan ang binata sa siguradong masamang balak kay Phaeton. Anong sabi mo? Kunot noong tanong ni Phaeton na para bang hindi makapaniwala na ito ang tinawag na bata ni Taz. Gusto mo na bang mamatay? Mapanganib na tanong ni Taz kay Phaeton. Hila-hila ni Odi si Taz palabas ng bahay. Bago sumara ang pinto sa likuran niya, nakita pa niyang inakbayan ni Oreo si Phaeton na para bang pinipigilan ang huli na sumunod sa kanila ni Taz sa hardin kung saan gusto niyang palamigin ni Taz ang ulo nito. Mukha kasing handa na talaga si Taz na sapakin si Phaeton kanina. Nang nasa tapat na sila ng swing, binitawan ni Odi si Taz at pumihit paharap sa binata na nakasimangot pa rin. Namumula ang pisngi nito pero hindi niya alam kung dahil sa galit o dahil sa kalasingan. O pwede ring pareho. Humalukip-kip si Odi at pinaningkitan ng mga mata si Taz. Bakit mo naman pinagbantaan yung bata? Nagtagis ang mga bagang ni Taz saka nag-iwas ng tingin. Sa tingin mo, kakalma ako pagkatapos kong marinig na may balak ang batang yon na gawin kang asawa? Baka naman hindi seryoso si Phaeton. Hindi mo na sana pinatulan. Lalaki rin ako, Odi. Alam ko kung kailan seryoso at kung kailan nagbibiro ang kabaro ko. Seryoso talaga ang batang yan sa pagpapakasal sa iyo. Nakagat ni Odi ang ibabang labi. Wala siyang masabi para madepensahan si Phaeton dahil kahit siya mismo ay hindi alam kung ano ang pumasok sa isip ng batang iyon. Alam niyang binili ni Pluto sa kapatid na alagaan siya kapag nawala na ang una, pero hindi niya akalaing seseryosuhin iyon ni Phaeton at balak pa nitong pakasalan siya para lang matupad ang pangako sa kapatid. Mukhang matagal nang nananahimik si Odi dahil bumakas ang guilt sa mukha ni Taz. Bumuntong hininga ito pagkatapos ay kumalma na ang histura. Paumanhin, Odi, nagsisising sabi ni Taz, saka siya hinawakan sa magkabilang balikat. Hindi ko sinasadyang masigawan ka. Ang totoo, natakot lang talaga ako. Nakatulong yata ang ginagawa ni Taz na pagtaas-baba ng kamay sa mga braso ni Odi dahil kumalma rin siya. Bakit ka naman natakot? Nang titigan si Odi ni Taz sa nigamata, nakita nga niya ang takot sa mga mata ng binata. Isang kahinaan na hindi niya inaasahang ipapakita nito. Kamukha ng batang yon si Pluto. Natakot ako na baka makita mo si Pluto sa kanya at siya ang piliin mo kaysa sa akin. Natakot ako na maagaw kanya sa akin. At oo, nagselos talaga ako nang makita kitang nasa mga bisig niya. Ayokong makitang may ibang lalaki na yumayakap sa iyo. Gustong aluin ni Odi si Taz, pero pinigilan niya ang sarili niya. Bigla kasi siyang nakaramdam ng takot sa nakita niyang pagmamahal sa mga mata ng binata. Mukhang mahihirapan na siyang kumbinsihin na hindi siya nito mahal. Odi, iniiwasan mo ba ako? Naghihinanakit na tanong ni Taz, puno naman ng sakit ang mga mata ng mga sandaling yon. Ha, akala mo ba hindi ko alam na nasa tea house ka lang tuwing pinupuntahan kita at sinasabi ng mga tauhan mo na wala ka? Hindi na lang ako pumalag dahil ayokong isipin mo na pinipilit ko ang sarili ko sa iyo. Kaya nga nagtiis ako, dahil alam kong magkikita naman tayo dito sa hinanda naming birthday surprise sa iyo. Pero hindi ko inaasahang may kasama ka. Taz. Idinikit ni Taz ang noo sa noo ni Odi. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema, Odi. Bakit mo ako iniiwasan? May nagawa ba akong mali? Nagtatampo ka dahil inuna kong samahan si Monica kaysa sumipot sa usapan natin? Siyempre, hindi. Paano mo naman naisip na magtatampo ako dahil lang mas inuna mo yung mag-ina na mas kailangan ka? Ngumiti si Taz nang may paumanhin. Paumanhin, Odi. Hindi ko na kasi alam ang iisipin. Naawa naman si Odi sa kalagayan ni Taz. Nasaktan na naman niya ang binata sa pagtakbo niya. Ikinulong niya ang mukha nito sa kanyang mga kamay, gusto lang sana niya itong aluin. Pero mukhang nagkamali ito ng intindi sa ginawa niya dahil kumislap ang pag-asa sa mga mata at mabilis nitong sinakop ang kanyang mga labi. Iniutos ng utak ni Odi na itulak si Taz, pero nang marahan nitong kagatin ang kanyang ibabang labi, pumikit siya, napaungol at ibinuka ang mga labi,
binigyan ng permiso ang binata na ipasok ang dila sa bibig niya at salakayin ang bawat sulok niyon. Ipinulupot niya ang mga braso sa liig ni Taz at hinapit naman siya nito sa baywang at kinabig palapit. Naalala pa rin ni Odie ang lasa ng mga labi ni Taz. Hinahalikan pa rin niya ito gaya ng dati, 2 taon na ang nakalipas. May pagkahilig, walang pakundangan at sobrang sarap na para bang iayanig ang mundo. Binuhay na naman ni Taz ang isang emosyon na akala ni Odie ay hindi na niya muling mararamdaman sa isang lalaki pagnanasa. Matinding pagnanasa. Ramdam niya ang kanyang mga hormones na parang nababalisa. At kahit nakakahiya, gusto niyang maramdaman pa si Taz, maramdaman ang kanyang balat na dumidikit sa kanya. Gusto niya siyang mapasok sa kanya. Nagulat si Odie sa naramdaman niyang iyon at iyon ang nagpabalik sa kanya sa huwisyo. Gaya ng nangyari 2 taon na ang nakararaan, mali pa rin ang halikan na iyon. Pinuto ni Odie ang halik pero mukhang hindi iyon napansin ni Taz dahil bumaba agad ang mga labi nito sa liig niya. Dinaliri niya ang malambot na bahagi sa ilalim ng kanyang tenga. Pinigil niya ang mapaungol sa sarap. Taz, hindi ito tama. Doon tila natauhan si Taz. Tumigil ito sa paghalik sa kanya at lumayo sa kanya. Tiningnan siya nito ng nalilitong tingin. Ano ang mali sa ginagawa natin? Hindi dapat ako ang minahal mo. Kumunot ang noo ni Taz. Hindi ko maintindihan. Pumikit si Odie. Nang gumuhit sa isip niya ang imahen ng mukha ni Monica, nakaramdam na naman siya ng matinding guilt. Si Monica. Kayo dapat ni Monica ang magkatuluyan. Kung hindi ako bumalik, baka naging kayo na. Baka naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo sa akin, Taz. Ano, bakit? Nang imulat ni Odie ang mga mata, sumalubong sa kanya si Taz na mukhang litong-lito sa mga pinagsasasabi niya. 2 taon na ang lumipas. Hindi pwedeng hindi magbago ang nararamdaman mo sa akin, lalo na kung may ibang babae sa tabi mo. Kitang-kita sa mukha ni Taz ang kanyang pagkabigo. Sandali. Pinagdududahan mo ba ang nararamdaman ko para sa iyo? At iniisip mong si Monica ang gusto ko at naguguluhan lang ako sa pagbabalik mo. Marahang tumango si Odie. Napamura si Taz. Binigyan siya nito ng naghihinanakit na tingin. Ikaw ang mahal ko, Odie, hindi si Monica. Siguro nga naging malapit ako sa kanya at kay Moria, pero alam mo ba kung bakit mabait ako sa kanya? Hindi nakaimik si Odie. Dahil matalik na kaibigan mo si Monica at lahat ng mahalaga sa iyo, mahalaga na rin sa akin. Tinulungan ko sina Monica at Moria dahil wala ka sa tabi nila para gawin yon. Pero oo, napamahal na talaga ako sa mag-ina, lalo na sa bata, pagpapatuloy ni Taz sa mapait na boses. Aaminin ko rin na na-attract ako kay Monica. Maganda siya, mabait ang puso at matamis ang ugali. Pero mabilis ding nawala yon. Alam mo kung bakit hindi ko siya minahal kahit hindi naman mahirap gawin yon? Kasi hindi siya ikaw, Odie. At kasi isa akong malaking tanga na umiibig ng labis sa isang babaeng hindi man lang susubukang mahalin ako pabalik. Pagkatapos ilabas ni Taz ang mga hinanakit nito ay habol ito ang hininga. Tumaas baba ang dibdib ng binata sa hingal, pero hindi nawala ang matinding sakit sa mga mata. Nabigla si Odie. Dahil sa mga sinabi ni Taz, parang nawalis ang inaagyo niyang utak at tumuwid ang mga baluktot niyang paniniwala. Bigla-bigla ay hindi na niya kayang magbulag-bulagan sa pagmamahal ng binata. Hindi na rin niya makita ang dahilan kung bakit ayaw niyang mahalin siya nito. Pero kasabay niyon ay ang paglamon sa kanya ng konsyensya. Muli, nasaktan na naman niya si Taz sa maling dahilan. Paumanhin, Taz. Tumango-tango ito. Tama na. Alam ko na ang kasunod niyan. Pinagsisisihan mo na hindi mo pa rin ako kayang mahalin kahit lumipas na ang 2 taon, di ba? Kahit matagal na kitang hinihintay. Nagulat si Odie. Siya, hinintay ni Taz. Gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi ni Taz na parang nabasa ang nasa isip niya. Oo, Odie. Hinintay kita. Nangako ako sa sarili ko na kapag nagkita ulit tayo, at kapag nakakita ako ng kaunting pag-asa na kaya mo na akong mahalin sa pagkakataong ito, hinding-hindi na kita pakakawalan. Ang akala ko, nang makita ko ang family picture natin sa nasnatch mong bag, nagkaroon na ako ng puwang sa puso mo kahit paano. Kaya nga ginawa ko ang lahat para makadikit uli sa iyo.
kung ano-ano ang ginawa kong dahilan makalapit lang sa iyo, at natuwa naman ako dahil hindi ka lumayo. Hindi mo ko tinulak. Pero gaya noon, umasa lang pala ako sa wala. Hindi ko maintindihan ang halo-halong senyales mo, alam mo. Sana sinabi mo na lang na nagmumukha na pala akong tanga. Baka sakaling hindi ganito kasakit na mabigo sa parehong babae sa ikalawang pagkakataon. Nang pumatak ang mga luha ni Taz, tila ba natauhan ito at bigla siyang tinalikuran. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy ito sa pag-alis. Sumakay ito sa kotse nito na nakatago pala sa madilim na bahagi ng hardin para marahil hindi niya makita dahil sa hinandang surprise party para sa kanya saka pinaharurot ang sasakyan. Natulala lang sa hangin si Odie. At nang ma-realize niya na nasayang na niya ang pangalawang pagkakataon niya sa pag-ibig, wala na siyang magawa kundi umiyak. Sa susunod na kabanata, hahabulin ni Odie si Taz upang subukang itama ang kanyang pagkakamali, ngunit maaaring huli na ang lahat dahil sa sakit na iniwan niya sa puso nito. Samantala, mas lalo pang gugulo ang sitwasyon sa pagpasok ni Python na tila handang ipaglaban si Odie anuman ang mangyari. Kaya abangan natin